Muling pinagbuklod ng isang layunin ang iba't ibang grupo sa ikalawang bugso ng Million People March sa lungsod ng Makati. Ang muli nilang sigaw, buwagin na ang anumang uri ng pork barrel. Mas organisado na ngayon ang pagtitipon na layong mahikayat maging ang mga negosyante at empleyado na magbantay sa paggamit ng kaba ng bayan. Live mula sa Makati City, may report si Joseph Moro. Joseph? Jiggy Pia, 8:30, no? Pasado 8:30 ng gabi nang matapos itong ikalawang Million People Power March. Pero ito ay ikalima na doon sa mga kilos protesta laban sa pork barrel. Tila tinatapatan nga ng mga ayaw sa pork barrel na sistema. Yung tila yung sinabi nila na pagbingi-bingihan ng gobyerno doon sa mga panawagan na buwagin na yung sistema ng pork barrel sa ating bansa. Once more with feelings. Sa sentro naman ng Business District ng Pilipinas, dinala ng mga grupo kontra sa pork barrel ang panawagan ng ibasura na ito sa kanto ng Paseo de Rojas at Ayala Avenue sa Makati. Dito nila inilabas ang kanilang hinaing na idinaan sa kanta ng grupong Tres Marias na mga awit na sina Bayang Barrios, Lolita Carbon at Cookie Chua. Hapon naman ang dumating ang higanteng gintong baboy na ito na sumisimbolo sa pork barrel. Pinagbabato ng mga tao. Inahirin tulad ito sa gintong baka na sinasamba bilang huwad na Panginoon sa Biblia. Mula doon sa Biblia, no? Ito yung parang sinasamba ng mga politiko, yung altar ng korupsyon, at yan ang ayaw nilang bitiwan hanggang ngayon. Umeksena din si Janet Bariles na pulis. Tanong niya, bakit siya lamang ang nakakulong? Aba, hindi naman po pwede yan. Hindi naman ako nakinabang. Ako lang ang ikukulong nyo. Kapal ng mga mukha nyo, ha? Over. Sino pa? Ha? Hindi. Kulang ang kulungan. Kailangan na magpagawa. Sabi ng National Artist for Literature na si Bian Limbera, hindi raw dapat nagbibingi-bingihan ng mga lider ng gobyerno sa panawagan ng bayan. Kailangan pag-isipan ng mga nasa kapangyarihan na, yung boss namin tumututol. Si Archbishop Emeritus Oscar Cruz ang sabi dapat may managot sa pagwawaldas ng pera ng taong bayan. Dapat isoli nila yung pera na ninakaw nila. Hindi kanila yun eh. Tama, sir. Ang dahi-dahing tao nahihirapan, dahi-dahing tao walang makain. Dahil sarado ang Ayala Avenue at Paseo de Rojas, nagkalat ang polis pati mga traffic enforcer at ang mga tauhan ng MMDA para gabayan ng mga motorista na hindi pa kabisado ang ipinatupad na rerouting. Dahil sarado ang kahabaan ng Ayala Avenue, maraming tao ang naglalakad papunta sa lugar kung saan pwede sila makasakay. Ayon sa mga traffic personnel ng Makati, tila iniwasan na rin ng mga motorista ang mga lugar sa Makati dahil sa rally. Kadalasan daw kasi kapag Biyernes ay masikip ang traffic sa Makati. Pero ngayong araw, kahit pa man may rally at isa na rang ibang daanan, hindi pa rin ito nagdulot ng masikip na daloy ng trapiko. Jiggy Pia, 3 yung panawagan ng grupo. Ito yung lagi nilang panawagan. Ito ay una, scrap all pork. Tapos yung mga naipalabas na mga pork barrel dapat daw ay malaman kung saan ito pumunta. At kung may napatunayan na may mga opisyal tayo ng gobyerno, mga mambabatas na hindi ito ginamit ng tama, dapat daw ay mapanugutan nila ang ginawa nilang yan. At samantala yung itong mga kababayan natin na hindi nakapunta rito, meron mga online petitions na available sa www.change.org/100days o kaya naman /Million People March at Jiggy Pia. Joseph, meron ba silang plano na magkaroon pa ng ikatlong bugso ng Million People March? Dahil eto nga yung mga online petitions, nariyan pa rin. Baka meron silang balak na mag-hire ng isa pang Million People March. Correct, Pia. Talagang ang sabi nila, ang gagawin nila hanggat hindi nangyayari yung gusto nilang mangyari na tanggalin yung pork barrel system ay tatapatan nila ng mga kilos protesta yung pagmamatigas ba ng government natin na manatili tayo dun sa meron tayong sistema ng pork barrel. So meron mga schedule in the future na gagawin pa rin sila ng mga pero hindi siguro ganitong klaseng scale, no? Pero may mga plano sila na magkaroon pa rin ng mga pagkilos para ipahatid, no, na ayaw talaga nila doon sa pork barrel system, Pia. Joseph, alam namin na nandun ka rin nung unang Million People March doon sa Luneta. So, paano mo ikukumpara yung naganap kanina doon sa nauna sa Luneta? Kung paghahambingin natin yung dami ng tao, no doubt, yung naunang
pagkilos no sa Luneta ay medyo mas marami talaga doon. Pero yung nandito, bagaman mas konti, kung i-compare mo doon sa first, hindi naman sila nagkaiba doon sa fervor. No? Ibig sabihin doon sa kagustuhan ng mga tao na mag-participate dito at yung kanilang passion ba sa pagsali dito at yung pagpapahayag nila ng parang mensahe na kailangan palitan na yung pork barrel system, Pia. Yung mga nakausap mo ba dyan, Joseph, karamihan ba sa kanila naroon din doon sa Luneta? Well, yung iba nandito, no? Yung iba 2 beses na nag-million people power march. Pero meron tayong mga nakita nung towards, especially nung after mga 5 o'clock, nung naglabasan na yung mga empleyado dito sa Makati. Yun naman yung target market nitong ikalawang pagkilos na to. Nakita natin na lumabas sila at nakikinig sila doon sa mga ginagawang lecture tungkol doon sa mga PDAF, tungkol doon sa mga DAP na naririnig lamang nila sa mga balita na pinapalabas sa media, no? At meron sila, naglabas sila ng mga kandila, kung nakita nyo sa video, no? Na parang ito talaga ay isyong personal para sa kanila. Lalo pa nga, at karamihan dito syempre, mga nagtatrabaho at mga taxpayer na katulad natin, Tia. Maraming salamat, Joseph Morong.